Paano ba lalabanan ang sexual lust? Actually, mali yung tanong eh. And the reason kung bakit marami pa rin tao ang hindi makawala sa sexual lust ay dahil mali ang paraan kung paano nila mapagtatagumpayan ang tawag ng laman. Kaya ngayon, isi-share ko sa inyo kung ano yung mga dapat na iwasan and ginawa ko para ma-overcome ang sexual lust. And ipapakita ko rin sa inyo yung mga biblical basis na gagawin natin. Kaya bago tayo magsimula, let's pray muna. Heavenly Father, right now, salamat sa pagkakataon na ito na binigay mo sa amin. Purihin ka dahil ikaw ang nagtakda ng oras at araw na ito. Panginoon, we believe na kalooban mo ang baguhin ng buhay namin. Kalooban mo na mapagtagumpayan namin yung tawag ng laman, yung kahinaan at mga tukso ng kaaway. Right now, God, humihingi kami ng pagsama mo. Transform us. Holy Spirit, come with us. Open our hearts and minds so that we can understand your word. And we will let you in our lives so that you can transform our heart, God. Maraming salamat po. Be with us. In Jesus' name. Amen. So bago ako magsimula, paalala lang na ang pagbabago ay hindi instant. There is no instant maturity and transformation. You have to fight for it. You have to go in a process of self-discipline. And congratulations because you are in a right path. You are in a right track. Tama yung decision mo na i-overcome yung sexual lust. Because we are in a generation right now wherein sexual immorality is getting worse and worse. And nagiging normal na po ang sexual immorality sa panahon natin. And so we have to raise a man with a purity. We have to build this community wherein we pursue purity. And ayaw natin na yung next generation ay mamuhay din sa sexual immorality. So we have to deal with this. We have to overcome this. We have to cut the generational curse ng sexual lust and sexual immorality. And to do that, let's start. Sabi ko kanina, mali yung tanong na paano malalabanan yung sexual immorality or yung sexual lust. Mali siya. Alam niyo kung bakit? Kasi hindi naman talaga dapat nilalabanan ng sexual lust, kundi dapat nilalayuan. In 1 Corinthians chapter 6 verse 18 and 2 Timothy chapter 2 verse 22, it says there na flee from sexual immorality. Pag sinabing flee, alisan, iwanan, takbuhan. Huwag nang labanan. Alam nyo, kakaibang kasalanan po ang sexual lust or ang sexual immorality. In James chapter 4 verse 7, it says there na mag-resist tayo sa devil. Pero pagdating sa sexual immorality, pinag-flee tayo. So pagdating sa mga ibang kasalanan, you have to fight for it, you have to resist, you have to submit yourself under the authority and the power of God. But pagdating sa sexual lust, immorality, ang sabi sa atin ni Paul, ang sabi sa atin ni God, mag-flee tayo, lumayo tayo. So in this video, hindi talaga natin pag-uusapan kung paano labanan ng sexual lust, kundi paano layuan. Because that is what the Bible says to us. So wag na tayong kumulit na, hindi, susubukan kong i-challenge yung sarili ko kung kaya ko na ba talaga. No, kailangan lumayo tayo. So paano maiiwasan? This is number 1. Iwasan ang panonood ng mga anime o mga movie series na rated SPG. Siyempre, kapag gusto nating maiwasan ng sexual lust, automatic hindi na tayo nanonood ng porn, iniiwasan natin yung mga ganyang bagay. Pero bakit kahit hindi na tayo nanonood ng porn, nahuhulog pa rin tayo sa sexual lust? Bumabagsak pa rin tayo, rumurupok pa rin tayo. Yun ay dahil sa mga iba pa nating pinapanood na hindi natin namamalayan, nagiging open door kay Satan para papasukin ng sexual lust sa katawan natin. Iwasan natin yung panonood ng mga anime, yung may mga babaeng maikli yung suot, mga babae na may shape yung katawan, mga anime na may sexual scene, kissing scene, may mga nire-rape, may mga ina-abuse. Iwasan po natin yan because malaki po ang possibilities na maging open door yan para sa atin. Iwasan din natin yung panonood ng mga movie series, mga Korean dramas and such na merong kissing scene, bed scene, basta anything na merong sexual scene, iwasan po natin yan because yung sexual fantasy natin ay mas nag-i-increase at prone po ito sa sexual urge natin. At hindi natin namamalaya na ini-imagine natin na gusto rin nating maranasan yung napapanood natin, gusto natin ma-involve doon sa napapanood natin, or gusto nating gayahin yung ginawa ng character para maranasan din natin yung pleasure. At the more na nanonood po tayo ng mga ganong bagay, tumataas po yung curiosity natin at gusto nating maranasan yon. So ang nangyayari, dalawang bagay. Pumapasok tayo sa relasyon na wala sa panahon para lang maranasan natin yung napapanood natin. And next, kung hindi man tayo pumasok sa isang relasyon, ay pinapaligaya natin yung sarili natin. Pumapasok tayo doon sa self-pleasure. Diyan din nagsisimula na pumapasok tayo sa iba't ibang klase ng dating app. Nakikipagkita tayo, eyeball meet up. Because nagkakaroon tayo ng kamalayan, nagkakaroon tayo ng curiosity dahil sa mga napapanood natin. And hindi natin namamalayan na kinakain na tayo ng sexual lust. Guys, alam ko mahirap to, but we have to surrender it. Isuko na natin yan. And that is number 1. Now, number 2 is mag-unfollow or mag-block.
i-unfollow mo na, mas maganda. Yung mga taong nagpo-post ng green jokes, mga memes, mga tao na nagpo-post ng katawan nila, nire-reveal nila yung katawan nila, i-unfollow mo na yan. I-unfollow na natin or i-block natin yung mga groups, mga Facebook page, or mga TikTok or any other social media platforms na nagpo-post or nagko-content patungkol sa sexual seduction. Iwasan din natin yung mga videos na nagbibigay ng advice sa kung paano makadali ng babae or paano mangakit ng lalaki. Iwasan na po natin yan. Yung ginagamit nilang psychological hacks sa kung paano maging alpha male, alpha female, iwasan po natin yun dahil ang minumold po doon is yung makamundong pagkatao natin na hindi na nakakalugod sa Diyos. At ini-increase po nito yung level ng sexual urge sa katawan natin. Pero dinideceive nila tayo at sinasabi nila na yun daw ang self-discipline, but it's not. Guys, patoxic po ng patoxic ang mga taong gumagawa ng content sa social media. Kaya kailangan maging maingat tayo sa mga pinapanood natin. And you know what? Kahit yung mga literal mong kaibigan sa buhay, kailangan mo silang i-unfollow sa social media kung sila yung dahilan kung bakit natitisod ka or bakit rumurupok ka. I know it's hard, but this is one of the most important thing na kailangan matutunan natin sa ating spiritual self-discipline. We have to master this. And yeah, it's hard, but kailangan natin i-surrender. Isuko na natin yan. And pang number 3 is wag nang makinig sa mga kantang may bastos. Usong-uso ngayon yung mga ganyang kanta, mga hip-hop song, mga rap song na nilalagyan nila ng mga bastos na lyrics. Isa sa mga kilala kong songwriter ay si Andrew E. Sorry but I have to mention his name kasi hindi talaga maganda yung context ng mga kanta niya. And hindi lang siya, maraming mga kanta ngayon sa modern world natin na may mga bastos. Hindi na kasi ako updated sa mga pangalan nila or sino man yung mga kumakanta na yon. Pero parami sila and kailangan wag na tayong makinig sa mga kanta nila. Kasi ang nangyayari, the more na kinakanta natin yung lyrics, the more na nami-meditate natin yung sinasabi ng lyrics and hindi natin naiintindihan na mas nile-level up nito yung sexual imagination natin. And ang worst doon, hindi natin namamalayan. Akala natin wala lang. Akala natin it's just a song, it's just a lyrics. Talent naman yun. Pero meron pong nakikreate na something sa utak natin. Wag natin tatambakan ng mga ganong lyrics yung isip natin dahil magmamanifest yan. Isuko na natin yung mga ganong song, burahin na natin yung mga ganong songs sa song list natin. And I suggest na makinig ka ng mga worship songs. Hindi po boring yung mga yan. Number 4 is iwasan yung mga conversation na bastos. Kahit sino pang kasama mo, family, friends, or classmates, iiwas ka dapat kapag may mga ganong bastos na usapan na. Or kung kaya mo, i-change mo yung topic. Pero kapag ini-insist talaga nila yung mga ganong klase ng topic, ikaw na yung umalis. Hayaan mo kung ano yung masabi nila sa'yo, ganun talaga eh. But kung seryoso ka na ma-overcome mo yung sexual lust, umiwas ka. Sabi ng Bible, flee. I know it's hard, it's not easy, but you have to do it. Isuko na natin yan. The Bible says, bad company corrupts good character. Kung na tayo mag-resist, huwag na natin sabihin na, depende naman sa tao yan, makikinig lang ako pero hindi ko gagawin. Again, flee. Kahit na anong opportunity or open door ng sexual lust sa katawan natin, mag-flee tayo, i-block agad natin. Hindi dahil sa ganun yung tingin natin sa kanila, pero alam kasi natin na matitisod tayo. So wag natin bibigyan ng isang chance ang lust sa katawan natin. And last, number 5, iwasan natin yung mga lugar na madilim at tayo lang ang mag-isa. The Bible says, 2 is better than 1. Dapat may kasama ka. Hindi mo alam kung kailan naatake ang kaaway. Sinabi rin ng Bible na ang kaaway ay parang leon na nag-aabang ng mabibiktima niya. Kapag nakita niya na mag-isa na lang yung target niya, saka siya aatake. Pero kapag yung target ng Diablo, may kasama siyang grupo, hindi siya agad makakaatake. So wag mong hahayaan na mag-isa ka lang, especially kung meron kang gustong pagtagumpayan, lalo na itong sexual lust. Kailangan sumama ka sa group of people na matured, same ng mindset mo, at same ng goal, which is transformational life. Belong yourself to the people na merong self-discipline. And alam nyo, malaki ang naitutulong ng palagi kang may kasama. Hindi lang sa pag-iwas sa sexual lust, pero nabuboost din ito yung confidence mo, nabuboost nito yung social life mo, nasasanay kang magsalita, nasasanay kang sumagap ng mga information, opinion, and wisdom sa ibang tao. Na-enhance ito yung pakikipag-socialize natin. And yeah, that's it. These are the 5 things na kailangan nating iwasan para ma-overcome natin ng tuloy-tuloy ang sexual lust. Again, overcoming sexual sin is a self-discipline. You have to control yourself. Pero ipapaalala ko lang na hindi po ito instant. Kapag ginawa natin itong 5 ito, kailangan maging consistent po tayo. Dapat sadyain natin, be intentional sa self-discipline natin. Tandaan po natin, hindi dapat part-time ang self-discipline. Dahil kapag ganun ang mindset natin, mas lalo po tayong lalala.
So once again, my name is Nix and I'm here to help you how to overcome sexual lust. And let's build a community wherein we pursue purity. I'm a purity pursuer and I just want to share my principles in life. And if this video really helps you, comment down para makita ko and mas malaman ko kung paano ako makakatulong. So yeah, see you on the next video.